Lakad na tayo? Oo. May laman ba yung may gasolina ba tayo? Hindi ko lang alam. Ha? Hindi ko lang. Magkanong pinalagay mo kanina? Eh, nung isang araw po ako nagpalagay ng 100 eh. Yung isang araw pa, hindi pa Oo. ubos? Oh, malayo ba ang gasolinahan dito? Doon sa kanto. Oh, sige, punta na. Silipin naman natin, baka matirik tayong dalawa. Eh, mawalan tayo ng pasahero. Masakit sa bulsa at mas masakit sa buhay. Yan ang daing ng 72 taong gulang na si Lola Lydia, na sa kabila ng mataas na presyo ng gasolina, pilit pa rin bumabiyahe para lang may maihain sa hapag. Halos 4 na dekada na siyang nasa kalsada at hanggang ngayon, hindi pa rin makapagpahinga. Kasi yun lang alam ko hanap buhay eh. Wala akong alam na iba pinagkakataan nila. May pinag-aaral pa ako. Isang apo ko. Kasi yun yung talagang kasama ko, yung isang apo ko. Nag-aaral pa yung college. Kaya hindi ako pwedeng tumigil. Sa haba ng panahon na siya'y nagbebiyahe, katawan niya'y unti-unti nang sumasablay. Kung maaari lang daw huminto, matagal na sana siyang nagpahinga. Gusto ko na nga magpahinga kasi nga bumibigay na rin minsan ng katawan ko eh. Ano dinadasal mo sa Panginoon palagi? Pahabain pa ang buhay ko. Para masubaybayan ko pa ang mga apo ko. Pero para sa pamilya, lalo na sa apo na umaasa sa kanya, walang pwedeng tigilan. Ang apo na tinutukoy ni Lola Lydia, apo ng pumanaw niyang kasintahan sa loob ng higit 30 taon. Maliliit pa yung mga anak niya. Magkasama na kami noon. Hanggang sa nagkaanak na nga, yan na nga mga anak ko. Magkasama. Kaya ngayon, kahit masakit na ang katawan, kahit hirap na ang paghinga, tuloy pa rin ang kayod. Dahil sa kanya, siya na ang lola, siya pa ang lolo. Napapatignan mo man lang ba yung kalusugan Hindi. mo? Bakit? Natatakot ako. Na? Baka malaman kung may sakit ako. Ninervous lang ako. Lalo ako matatakot. Kaya hindi ako nagpapatigil. Pero sabi mo nga may nararamdaman ka na. Oo. Eh, naalis naman pag nainom lang ako ng tubig. Yun lang ang pinaka-maintenance ko, yung tubig. Pag ganito, tambay muna kasama yung mga tropa. Kwentuhan muna tayo. O, chimismis muna tayo dito. Pag ganyan, wala pang pasahero. Nga muna. Ha? Wala pang pamirienda. Alas 3 ng madaling araw ka nagsisimula. Oo. Bakit ganun naman kaaga? Kasi maaga rin ako na, nagarahe. Eh, kung magpapatanghali ako, wala na akong kikitain. Pag may pasok yun, medyo maganda-ganda. Pero ngayon, wala. Walang ngayon. Kaya hanggang 300 lang ako. Nauwi na talaga ako. Yung 100 noon, pambili ko ng ulam. Yung 100, pambili ko ng bigas. Yung 100, itinatabi ko para sa apo kong nag-aaral. Ang kakarampot na kita lalo pang lumiliit sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at lalo na ng gasolina. Dati noon, magkarga ako ng 100 piso. 2 araw ko na ginagamit. Ngayon, magkarga ka ng 150. Saglit mo lang gagamitin. Pero sa kabila ng lahat ng hirap, hindi kailanman pinili ni Lola Lydia na manlamang. Sa halip, mas pinipili niyang magpaubaya. Minsan nga ako, may nasakay pa sa akin, nakikita ko nag-alakad. O sabit ka na dito sa likod ko. Sasakay na hanggang kanto. Kahit alam kong gusto nila sumakay dahil walang pera, kaya nag-alakad sila. Kaya ako na rin nagpipresenta, halika na kayo dito sa likod ko. Eh ikaw naman, magse-73 na, hanggang kailan ka mamamasada, Nanay Lydia? Hindi ko masabi kung hanggang kailan. Kasi may umaasa pa sa akin eh. Sobrang hirap. Ang mga pinagdadaanan namin ngayon. Nagtsatsaga ka sa init. Halagang 20 pesos kikitain namin. 1 oras kami magtutulak ng tricycle para makadating kami doon sa unahan. Laban lang kami ng laban.
Sa dulo ng bawat ruta, kahit baryaman na ang kita, pinatutunayan ni Nanay Lydia na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa edad kundi sa tapang at pagpupursiging mabuhay ng marangal. Siya rin ang sumasalamin sa marami nating kababayan na araw-araw humaharap sa mga hamon ng buhay. Tahimik na lumalaban, walang inuurungan at patuloy na kumakayod para sa pamilya. Cheryl Cosim, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.